Disclaimer. No animals were harmed in the making of this video. Pasok tayo sa ating munting manukan. Ito yung entrance natin dito. Yan. So ayun na nga, kaninang umaga na harvest na natin yung mga sisiw natin na anak ni puti. Ayun puti oh. Puti natin na hinin. At andito naman yung ating mga makukulit na mga pasisiw. Bali kaninang umaga ko pa yan nakuha mga kanoks. So nakuha natin kasi nga pagpapatoka natin sa ating mga alagang manok is yung ating puti nakaipot, nakadumi dun sa kanyang pugat. At masyadong kapag kaganyan kasi matagal na umipot yung ating mga inahin, or kapag inahin na naglilimlim masyadong malangsa yung amoy, kaya hindi na natin nakuha ng video kanina sa pag-harvest natin. Ayan, dito sa ating mga sisiw. At ito, papasilip ko sa inyo yung mga nagkikyutan natin na anak ni Kanawayon at saka anak ni Puti. So tara. Bale, yung nakuha natin kanina umaga is 6 na pasisiw. So tama tayo, no? Meron tayong 6 na pasisiw at dito agad nilagay agad natin sa brooder. So nilagyan natin ng karton. Ayan, dahil napakalinis na yung kanyang brooder, nilinisan natin. Ayan, yung patoka natin na binigay sa kanila is yung ating ganito na patoka. Ayan, yan, BB Stag Booster. Yan, 6 na piraso. So ngayon tingnan natin kung ilan yung magiging kanaway sa pasisiw na to. At syempre yung ating tubigan, ayan, nilagay natin na tubig is itong ating Progency. Yan, ito yung pinainom natin sa ngayon, no? Ito ay unang araw nila mga nogs, dahil ang Progency is mayaman siya sa multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, at syempre probiotics. Ayan yung kasangkapan ng Progency mga kanogs, kaya goods na goods para sa ating day old na mga pasisiw gaya nito. Ayan, ang cute. So itong isa kanina, kaya kinuha ko agad sa kanyang pugad is ayan oh, yung kanilang nanay is nakaipot, hindi gaanong kita, nakaipot, kaya ito medyo na-expose agad sa ipot. Ayan oh, at yung kanyang patoka na-expose agad, kumbaga nababad siya sa ipot mga kanokis, no? Ayan yung ating sisiw na ito, kaya medyo mapanghi ang amoy ng sisiw na ito, mapanghi siya. Kaya agad-agad natin, di na natin pinatagal, no? Kahit hindi pa siya gaanong malusog talaga yung kanyang tayo, kasi need pa tong limliman sana. So plano ko kasi mamayang hapon na i-harvest, kaso nga lang ayun na, may dumi na, may ipot sa pugad, kaya rekta na natin agad na ihiwalay. Ayan, kaya ang nangyari, andito na agad, nilagay na agad natin sa brooder. So first day nila ngayon, hiwalay agad sa kanilang nanay. So ito yung paraan ng pag-aalaga natin, oh. Ayan sila, oh. Yan, so at eto, meron tayong sasagutin na katanungan mula sa ating subscriber. So ang tanong niya, paano ba daw tayo makaiwas sa mga peste na dumadating sa ating mga manukan, alright? So kung paano ba daw natin na-handle yung mga ganun mga sitwasyon. At ito yung masasagot ko sa katanungan mo, idol, base sa aking ginagawa lang dito sa aking manukan, no? So ang pinakakumo na kasagutan sa tanong mo, idol, no? So kung paano tayo makaiwas sa mga ganyan na sitwasyon is gaya sa mga farm, sila ay nagpe-perform ng pag-vaccine sa ating mga inalagaan na pasisiw day old. So ayan yung pinakasagot ko sa iyo, idol, no? Dapat nating i-perform yung pagbabaksin sa ating mga inalagaan na pasisiw. At dito naman sa aking manukan, yung ginagawa ko dito is hindi talaga ako nagbabaksin pa sa aking mga inalagaan na pasisiw. Di ko pa na-try na mag-vaccine. So ang paraan ko para makaiwas ako sa sinasabi mo, idol, so ang ginagawa ko una is inaalagaan ko na lang ng maayos kung meron man akong mga paparating na mga pasisiw gaya nito. So ang ginagawa natin, dahil hindi tayo nagbabaksin, pagtungtong ng 7 days, pina-flushing ko yan. So gamit natin is ambroxetil. Ayan.
Ayan, so siyempre kalusugan agad yung inaalagaan natin dyan. Nang sa ganun, kapag meron mang dumating na sakuna is hindi agad tatamaan yung ating mga inalagaan na pasiso. Kung magkaroon man, isa, dalawa, ayan lang. Yan, pagbibigay ng mga gamot, pagbibigay ng vitamina, maintenance para sa ating mga inalagaan, at syempre kunting linis din sa ating manuka, no? Sa ating area, kung saan yung area ng iyong backyard. So di naman gaanong linis talaga, no? Wala naman perfecto sa pagmamanok, mga kanukis, no? Or sa paglilinis ng area. Gaya nito, kunting sanitize lang. Yan, gaya nung ginawa natin sa ating brooder, kunting sanitize lang, hugas, punas, ayan, sa mga dito sa malupa, kunting walis, kunting pausok, ayan, para makaiwas tayo sa parating na sakuna kung meron man, no? Alright. So, siyempre kapag meron ka talagang tinamaan ng mga sisiyo, manok, is dapat mong ihiwalay para nang sa ganun di makahawa. Alright, so yan yung ginagawa natin dati. Pero ever since naman, mula nung tayo ay nag-alaga ng manok, meron lang tayong mga sisiyo na mga lingilan na sumakabilang bakod. So hindi naman lahat talaga, no? Hindi ko pa naranasan dito na magkaroon dito sa ating manuka na lahat talaga walis. So paunti-unti lang, mga nukis, no? Yung hindi kaya yung kanilang karamdaman. Alright? At sa katanungan mo, naway nasagot ko kahit konti. So yun lang yung masasabi ko, kasi hindi naman tayo ganun kalaki na manukan. So ito ay libangan ko lang naman to, mga nukis, no? Nang sa ganun makapaghalubilo lang sa ating mga kaibigan, no? So madaming dumadaya dito, yan, para sa bitaw. So yun lang, masaya na tayo doon, nakakapagbenta tayo. Yun yung nakukuha natin sa pagmamanok, no? Di naman tayo nakafocus doon sa ibang paraan ng pagmamanok. So alam nyo na yun, mga nokis, no? Di tayo nakafocus doon. Ang atin dito is para matuwa, maglibang, yan, sa ganun, iwas stress. Alright, so yun yung ating mga inalagaan ngayon. At bukas update ko kayo sa ikalawang araw ng ating mga sisiyo. So dito naman yung silda ng pinaglilimliman ng ating inahin na yun, yung kanilang nanay. So wait lang, puntahan natin yung kanilang nanay. Dito, ang bait ng inahin na to, naglilimlim pa din, no? Kahit wala nang itlog, tumayo na siya. So andito yung kanyang silda na pinaglimliman. Nilagay natin si puti. Ayun si puti, oh. Ayan, para bali dito na siya. Nang sa ganoon makakapag, ayun, mga itlog, oh, makakapaglipad-lipad. Hindi pa natin na kuha yung mga itlog. So hayaan nyo lang yun dyan. Kakainin naman yan ng mga manok, kasi yan ay for para sa calcium naman yan, mga manok. Kinakain kasi yan ng ibang mga manok. Yung kadalasan na kumakain dito yung mga umiitlog na mga inahin. Ayan, para sa calcium, mga manok, no? Kinakain nila yan. Yan si puti, nilagay natin dyan. Bali dito na siya ulit, kasi tapos na naglimlim yung ating inahin, yung kanyang nanay. Right, yun yung update natin for today's video, mga nokis, no? Kasi ayan, meron tayong bagong aalagaan ng mga pasisyo. Yan, solid ng kanilang brooder, oh. Ayan yung ating mga pasisyo ulit, oh. Yan, so meron tayong ulit alagaan. Ito yung excited na naman tayong gigising tuwing umaga na ito. At syempre, everyday tayo mag-update dito sa ating mga pasisyo. At ito yung unang update natin, day 1. Yan, ito yung ginawa natin. Pinainom agad natin ang Progency. Ayan, walang inahin, nakasama. Syempre, nilagyan ng karton yung kanilang sahig, sapin, kumbaga. Syempre, meron salaan dito, ayan. At ito naman, waiting sa ating mga inahin na naglilimlim pa, di ba? Pagtatapos ng ating vlog for today, shoutout muna tayo. Shoutout kay Moshki Love Game Paul, na isang sulit na taga-subaybay. Shout na rin kay Robert Ulit ng Baler, Aurora Province. At shout out na rin sa tropa natin na si Sabongski Roof Breeder, na isa ding tong vlogger sa pagmamanok. At syempre shout out na rin kay Marvin Paler, na isa ding vlogger na si Marvin's Backyard. Ayan, pakisuportahan. At syempre kay Yongs TV, kay Ricky Tarayo, at kay Angelito
Bryonis na isang OFW. Ayan, ingat dyan idol sa malayong dapit. At syempre, shoutout kay Dudes PV. Ayan. So hanggang dito na lang for today's video. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe, nag-like, nag-comment, nag-share. At sa lahat ng mga nanood sa ating gawang video sa Peace out.